Wellman TV. Manuel Bennett. Kabanata 6, Magpakasal. Nang masaksihan si Joanne Holman na personal na yumuko kay Manuel Bennett para hingin ang kanyang mentorship, lahat ng naruroon ay namangha. Si Joanne Holman ay isang figure na katulad ng tuktok ng traditional medicine world. Ngunit ngayon, talagang ipinangako ni Joanne Holman ang kanyang sarili bilang isang apprentice sa isang binata na mga dekada na mas bata sa kanyang sarili. Kung ito ay lalabas, ang buong River City ay walang alinlangan na magiging isang malaking kaguluhan. Si Manuel Bennett ay tumingin kay Joanne Holman nang walang pakialam at sinabing, "Matanda, sa una ay wala akong planong kumuha ng apprentice, ngunit nakikita ko ang iyong mabuting kalikasan, maaari ko ring pag-isipan ito." Nang marinig ito, nataranta na naman ang lahat ng naruroon. Nilamon na ni Joanne Holman ang kanyang pride para hilingin na maging apprentice, pero pinag-iisipan pa talaga ng batang ito. Gayunpaman, hindi naman nagalit si Joanne Holman at sa halip ay masayang sinabi, "Sige, sige, Mr. Bennett, mangyaring pag-isipan ito. Hihintayin ko ang sagot mo anumang oras." Pagkatapos nito, nakipagpalitan si Joanne Holman ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan kay Manuel Bennett, pagkatapos ay umalis. Pagkaalis ni Joanne Holman, lumapit si Laird Tennant, puno ng ngiti ang mukha, "Mr. Bennett, pasensya na kung na-offend kita kanina. Sana mapatawad mo ako. Taos-puso kitang inaanyayahan na maging punong manggagamot ng ating traditional medicine department sa Central Hospital, na may taunang sweldo na 5 milyon. Nang makita si Laird Tennant na taos-pusong nag-imbita kay Manuel Bennett na maging direktor ng Traditional Medicine Department sa ospital, at kahit na nag-aalok ng taunang sweldo na 5 milyon, bawat doktor na naruroon ay naiinggit. Ngunit kapag naisip nila ang tungkol sa pambihirang mga medikal na kasanayan ni Manuel Bennett at nakakahimok na interes mula sa dekano, ang lahat ay tila normal. Kumunot ang noo ni Manuel Bennett, "Hindi mo ba sinabi na ang sinumang hindi nag-aral sa medical university ay hindi ituring na isang doktor?" Pilit na tumawa si Laird Tennant at sumagot, "Mr. Bennett, bulag ako sa iyong kadakilaan. May mga tao na nag-aral sa mga prestihiyosong medikal na universidad, ngunit ang kanilang mga kasanayang medikal ay isang bahagi ng kung ano ang sa iyo. Kung handa kang pumunta sa aming ospital, hindi ito magiging problema." Namula ang dalawang dumadating na manggagamot sa kanyang mga sinabi, nang malaman nilang sila ang tinutukoy ni Laird. Umiling si Manuel Bennett, paumanhin, "Wala akong balak na maging doktor sa ospital." Ito. Hindi pa nakontento si Laird Tennant, "Mr. Bennett, bakit hindi mo pag-isipang muli? Kung pumayag kang sumama, maaari kong ayusin na ikaw ang maging vice-presidente. Maaari rin nating taasan ang taunang sweldo. Director Tanner, iba-iba ang adhikain ng iba't ibang tao. Hindi na kailangang ipilit." Sa sandaling ito, nagsalita si Howard Stewart sa walang malasakit na tono. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Laird Tennant at inabot kay Manuel Bennett ang isang business card, "Mr. Bennett, sincere ang imbitasyon ko. Sana ay muling isaalang-alang. Kung sakaling magdesisyon ka, maaari mo akong kontakan anumang oras." Tumango si Manuel Bennett, saka iniligpit ang card. Sinabi ni Howard Stewart kay Laird Tennant, "Director Tanner, dapat bumalik kayong lahat sa trabaho. May pag-uusapan tayo." Tumango si Laird Tennant, pagkatapos ay inakay ang mga attending physician palabas ng ward. Nang makaalis na si Laird Tennant at ang iba pa, si Howard Stewart, na mukhang mabait, ay tumingin kay Manuel Bennett at nagtanong, "Anak, saan galing ang pamilya mo, sino ang mga magulang mo?" Bilang tugon, matapat na sinabi ni Manuel Bennett, "Sir Stewart, wala akong pamilya o magulang. Pinalaki ako ng aking guro. Isa pang mahirap na bata." Napabuntong hininga si Howard Stewart, pagkatapos ay nagtanong, "Nasaan ang iyong guro ngayon?" Sumagot si Manuel Bennett, "Nagpunta ang aking guro upang asikasuhin ang isang bagay, hindi ko alam kung nasaan siya ngayon." Si Julia Stewart at ang iba pang nasa gilid ay nalito, hindi naiintindihan ang mga intensyon ni Howard Stewart. Bakit niya tinatanong ang mga tanong na ito na parang survey? Nag-aalinlangan na nagtanong si Howard Stewart, "Anak, bakit ka pumunta sa River City?
Ginagawa ko ang utos ng aking guro na tuparin ang aking pakikipag-ugnayan sa pamilya Lewis sa River City. Walang itinago si Manuel Bennett at ibinahagi niya ang kanyang karanasan sa pamilya Lewis kay Howard Stewart. Nang matapos magsalita si Manuel Bennett, agad na nagalit si Kenneth Stewart, sobra talaga ang ginawa ng Lewis family. Maaari nilang kanselahin ang pakikipag-ugnayan sa isang mas magalang na paraan, bakit kailangan nilang ipahiya ang mga tao ng labis? Ang pamilya Lewis ay talagang napakalayo. Lumamig din ang ekspresyon ni Justin Stewart. Biglang naunawaan nina Julia Stewart at Julie Stewart ang nangyari. Hindi nakakagulat na nakipag-clash si Manuel Bennett sa pamilya Lewis. Kaya, lahat ng ito ay dahil dito. Medyo nagdilim din ang mukha ni Howard Stewart, ngunit mabilis niyang naaninag ang isang masayang ngiti. Lolo, anong tinatawa-tawa mo? Si Julia Stewart ay mukhang tuliro. Ang pamilya Lewis ay bulag sa isang hiya sa magaspang sa kanilang potensyal na manugang at tinatanggihan nila siya. Tumawa si Howard Stewart at umiling, nagpatuloy, kung ayaw sa kanya ng pamilyang Lewis, kukunin siya ng ating Stewart family. Julia, pumili tayo ng oras para ikasal kayo ni Mullen. Ano? Sina Julia Stewart at Manuel Bennett ay parehong nagulat at natulala kay Howard Stewart. Nagulat din sina Kenneth Stewart, Justin Stewart at Julie Stewart. Pare, hindi ba ito nagmamadali? Komento ni Justin Stewart. Talaga, ama, si Julia ang dapat magdesisyon sa kanyang mga personal na bagay. Pare, bakit hindi mo iniisip? Mayroong iba't ibang paraan upang pasalamatan si Mr. Bennett, kaysa ipakasal siya kay Julia. Sina Kenneth Stewart at Julie Stewart ay nagpahayag din ng kanilang mga alalahanin. Nilingan ni Howard Stewart si Julia, nagtanong, Julia, ayaw mo ba sa batang ito? Hindi, ayoko. Umiling si Julia at nagpatuloy, pero Mr. Ngayon lang kami nagkakilala ni Bennett, wala kaming emotional attachment. Pagkatapos ay maaari kang magkaroon ng emosyonal na kalakip sa ibang pagkakataon. Tumawa si Howard Stewart at saka tumingin kay Manuel Bennett, anak, ano ang tingin mo kay Julia? Hindi lang maganda si Miss Stewart kundi napakahusay din ng ugali. Siya ang huwaran ng isang marangal na babae. Ngunit, kung isasaalang-alang natin ang isa't isa, masyadong maaga para pag-usapan ang kasal. Kung wala sa inyo ang ayaw sa isa, bakit hindi magpakasal? Mariing sumabad si Howard Stewart, ang desisyon ko ay pinal, wala nang panghihikayat. Ang dahilan kung bakit gusto niyang pakasalan ni Julia si Manuel Bennett ay dahil naalala niya ang isang pangyayari 10 taon na ang nakakaraan. 10 taon na ang nakalilipas, hinulaan ng isang misteryosong matandang Daoist ang kanyang hinaharap. Sinabi sa kanya ng matandang Daoist na makalipas ang 10 taon, makakatagpo siya ng isang nakamamatay na krisis at isang lalaking may tadhana ng Celestial Dragon ang lilito at ililigtas siya. Kung maaari niyang panatilihin siya, ang Stewart family ay aakyat sa bagong taas. Ang mga pangyayaring nangyari ngayon ay malapit na tumutugma sa sinabi ng matandang Daoist, kaya't sinadya niyang manatili sa tabi nila si Manuel Bennett. Siguro si Manuel Bennett ang lalaking may tadhana ng Celestial Dragon gaya ng hinulaang. Alam ni Justin Stewart na walang makakapagpabago sa desisyon ng kanilang ama. Pero naisip niya na medyo biglaan. Kung isasaalang-alang ito, sinabi niya, pare, kung talagang determinado kang pagsamasamahin sila, sa palagay ko ay hindi nagmamadali. Pwede silang mag-engage muna. Pagkatapos ng engagement, hayaan silang magpalipas ng oras na magkasama at kung magiging maayos ang lahat, maaari silang magpatuloy sa kasal. Ano sa tingin mo? Ayos lang. Tapos papakasalan muna natin sila. Tumango si Howard Stewart, na sumunod. Kenneth, Justin, Julie, kailangan ninyong ayusin itong lahat. Makalipas ang 3 araw, idaos ang engagement party para kina Julia at Mullen. Dapat ay engrandi at masigla ang engagement party ng apo ko. Pagkatapos ng isang pause, idinagdag ni Howard Stewart, siguraduhing anyayahan ang Lewis family sa engagement party, gusto kong makita ang kanilang mga ekspresyon kapag nalaman nilang si Mullen ang magiging manugang natin. Oo, ama. Tumango naman sina Kenneth Stewart, Justin Stewart at Julie Stewart bilang pagsang-ayon.
Humarap si Howard Stewart kay Julia, at sinabing, Julia, mula ngayon, titira na si Mullen sa iyo. Dapat magkasundo kayong mga kabataan. Oo, Lolo. Umiling si Julia Stewart bilang pagbibitiw. Kasunod nito, habang si Howard Stewart at ang iba pa ay may karagdagang mga bagay na dapat talakayin, sina Manuel Bennett at Julia Stewart ay umalis sa ward. Kabanata 7, Nine Heavens Dragon Command. Pagkalabas ng ospital, naramdaman ni Manuel Bennett na parang nananaginip siya. Bumaba siya sa bundok upang tuparin ang kanyang pakikipag-ugnayan para lamang makonsela ito. Ngunit ngayon, nasumpungan niya ang kanyang sarili na ikakasal sa isang babaeng walang kapantay na kagandahan. Si Julia Stewart ay may katulad na pakiramdam na nasa isang panaginip. Hindi niya akalain na ikakasal siya sa isang lalaking kakakilala pa lang niya. Sa totoo lang, ayaw niyang gawin iyon, ngunit ayaw niyang sumalungat sa gusto ng kanyang lolo. Matapos ang mahabang katahimikan, nagsalita si Manuel Bennett, Miss Stewart, kung ayaw mo, makakausap ko si Mr. Stewart ngayon din. Hindi. Sumabad si Julia Stewart, kagagaling lang ni Lolo, ayaw kong magalit siya. So engaged na talaga tayo. Tumingin si Manuel Bennett kay Julia Stewart na may komplikadong ekspresyon. Palibhasa'y engaged sa isang napakagandang dilag, hindi siya papatalo. Bukod dito, hindi nagtagal, nang hindi niya sinasadyang mahawakan ng katawan ng babaeng ito, napagtanto niya na ang konstitusyon nito ay ang likas na purong yin na katawan na hinahanap niya. Ang likas na purong yin na katawan na ito ay maaaring ganap na maghalo sa kanyang likas na purong yang katawan. Kung maaari siyang mag-dual cultivate sa kanya, maaari niyang in-neutralize ang kanyang sobrang yang energy. Hindi lamang niya mailigtas ang kanyang buhay, ngunit maisulong din niya ang kanyang paglilinang. Kaya naman pumayag siya kay Mr. Hiling ni Stewart. At the end of the day, kahit hindi siya engaged sa babaeng ito, hindi niya intensyon na iwan siya sa susunod na 3 taon. Huminga ng malalim si Julia Stewart, Manuel Bennett, magpakasal tayo ayon sa kagustuhan ni Lolo sa ngayon. Pagkaraan ng ilang sandali, kapag ganap nang gumaling ang kalusugan ni Lolo, maaari na nating makipag-usap sa kanya tungkol sa pagkansela ng ating pakikipag-ugnayan. Bago sumagot si Manuel Bennett, sinabi ni Julia Stewart, nakatira ako sa No. 8 Divine River Garden Villa, eto ang susi ng villa ko, mauna ka na. May mga gagawin ako sa kumpanya, kaya hindi na ako babalik sa iyo. Pagkasabi noon, inabot ni Julia Stewart kay Manuel Bennett ang isang susi at saka sumakay sa kotse at lumabas ng ospital. Pagkatapos panoorin ang pag-alis ni Julia Stewart, sumakay si Manuel Bennett ng taxi diretso sa Divine River Garden. Ang Divine River Garden ay isa sa mga high-end na villa complex sa River City, na ang bawat villa ay nagsisimula sa minimum na 50 milyon. Habang hawak ang susi, tumayo si Manuel Bennett sa pasukan ng No. 8 Villa, at hindi napigil ang mapabulalas, mayaman talaga ang fiancé ko. Sa ngayon, dahil kara-rating lang niya sa River City at pansamantalang walang mapupuntahan, mukhang magandang ideya ang manirahan dito. Pagpasok sa villa, dumiretso si Manuel Bennett sa sala at umupo sa sofa. Neil Kuntz, ginawa ko ang hiniling mo, ngunit sinira nila ang pakikipag-ugnayan. Hindi ako masisisi niyan. Napabuntong hininga si Manuel Bennett. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay at tiningnan ang kakaibang itim na singsing sa kanyang gitnang daliri. Ang itim na singsing na ito ay regalo mula kay Neil Kuntz, na tinatawag na storage ring, na may 100 metro kwadrado na espasyo sa loob at maaaring mag-imbak ng maraming bagay. Ini-inject ni Manuel Bennett ang kanyang True Chi at kumuha ng black gold token na kasing laki ng palad mula sa storage ring. Ayon kay Neil Kuntz, ang token na ito ay tinatawag na God Emperor Order. Ang sinumang makakakuha ng God Emperor Order ay maaaring pumalit sa internasyonal na organisasyong itinatag niya. Hindi siya lubos na naniwala sa sinabi ni Neil Kuntz, at palaging pakiramdam na niloloko siya ni Neil. Siyempre, totoo man o hindi, malalaman niya rin mamaya. Matapos ilagay ang God Emperor Order pabalik sa storage ring, naglabas si Manuel Bennett ng 5 larawan mula rito. Ang 5 larawan ay ng 5 maliliit na babae,
mula sa ilang taong gulang lamang hanggang halos 100. Bagamat tila walang muwang sila, malinaw na ang 5 babaeng ito ay mga beauties in the making. Habang hinahaplos ni Manuel Bennett ang 5 larawan, bumulong siya, Senior Sister, Second Senior Sister, Third Senior Sister, Fourth Senior Sister, Fifth Senior Sister, Lo miss you all. Sa pagtingin sa 5 larawan ng batang babae, ang mga mata ni Manuel Bennett ay nagpakita ng isang dampi ng nostalgia. Naalala niya ang mga araw na nagsasanay siya ng martial arts at nakikipaglaro sa kanyang 5 nakatatandang kapatid na babae. Noon, 3 o 4 na taong gulang pa lang siya. Ang kanyang 5 nakatatandang kapatid na babae ay nag-aalaga sa kanya, palaging kasama siya sa tuwing mayroon silang masarap na makakain o nakakatuwang gawin. Dahil ulila siya, inampon ni Neil Kuntz, bukod kay Neil, itong 5 nakatatandang kapatid na babae ang pinakamabait sa kanya. Aking 5 nakatatandang kapatid na babae, sana ay magkita tayo sa lalong madaling panahon. Ngumuso si Manuel Bennett at saka inilagay ang 5 larawan sa kanyang storage ring. Gayunpaman, sa pagkakataong ito nang siya ay bumaba sa bundok, bukod sa pagtupad sa kontrata ng kasal, paghahanap ng kanyang 5 nakatatandang kapatid na babae, na namamahala sa organisasyon, kailangan din niyang siyasatin ang kanyang pinagmulan at mga magulang. Ilang beses na niyang tinanong si Neil Kuntz tungkol sa kanyang mga magulang, ngunit palaging iniiwasan ni Neil na pag-usapan ito, na sinasabi na kapag sapat na ang kanyang lakas, malalaman niya. Itay, nanay, hahanapin talaga kita. Tahimik na sumumpa si Manuel Bennett sa kanyang puso, pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata at nagsimulang magtanim. Nang bumaba siya sa bundok, sinabi rin ni Neil Kuntz na kahit na napakalakas na ng kanyang kasalukuyang lakas, hindi niya dapat pabayaan ang paglilinang. Pagkatapos ng lahat, palaging may mga mas malakas at palaging may mas mataas na limitasyon. Ang mundo ay malayo sa pagiging simple gaya ng naisip niya. Si Manuel Bennett ay nagsasanay ng isang paraan ng paglilinang na kilala bilang Nine Heavens Dragon Control Sutra. Ayon kay Neil, ang pamamaraang ito ay napakalakas, ang pinakamahusay sa mundo, at sa sandaling nilinang sa tuktok nito, maaari nitong ilipat ang langit at lupa, at ang mga espiritu ng paghanga. Siyempre, bukod sa paglinang ng panloob na lakas, tinuruan din siya ni Neil Kuntz ng paraan ng panlabas na lakas na tinatawag na 8-9 Profound Art. Sinasabi na kapag nilinang hanggang sa kasukdulan nito, ang isang tao ay maaaring maging walang kamatayan at gawing sagrado ang kanilang pisikal na katawan. Kahit na siya ay nilinang lamang sa isang maliit na tagumpay, siya ay immune na sa mga armas at hindi naaapektuhan ng apoy at tubig. Habang si Manuel Bennett ay naglilinang, ang espiritual na enerhiya mula sa lahat ng direksyon ay natipon at sumugod sa kanyang katawan. Isang malabong gintong dragon ang makikita na nakapulupot sa kanyang katawan, ang mga katangian nito ay hindi maarak. Unti-unting lumipas ang oras, at nang muling imulat ni Manuel Bennett ang kanyang mga mata, nakita niyang gabi na. Gayunpaman, ang ikinainis ni Manuel Bennett ay mula nang ang kanyang paglilinang ay umabot sa gitna ng stage ng foundation establishment, ito ay stagnant, hindi naabot ang isang mas mataas na kaharian. Sinabi sa kanya ni Neil na mayroong maraming mga kaharian sa paraan ng paglilinang. Ang mga unang lugar ay ang Chi Refining Stage, Foundation Establishment Stage, Departing Mortality Stage, Spirit Concentration Stage, Unity Realm Stage. Sa sandaling tumawid sa Unity Realm Stage, maaari siyang pumasok sa Earth Immortal Stage at maging isang tunay na Earth Immortal. Ngunit ngayon ay hindi man lang niya makatawid sa stage ng Foundation Establishment. Paano niya masasabing maging Earth Immortal? Ang espiritual na enerhiya sa lungsod ay masyadong mahirap. Talagang kailangan niyang makaisip ng solusyon. Sandaling nag-isip si Manuel Bennett at nagpas siyang pumunta sa medical hall sa sentro ng lungsod para bumili ng ilang gamot na makakatulong sa kanyang paglilinang. Dahil kumakalam na rin ang tiyan niya, magandang pagkakataon iyon para kumain sa labas. Umalis si Manuel Bennett sa Divine River Garden at sumakay ng taxi papunta sa sentro ng lungsod. Pagkatapos maglibot-libot, nagpunta si Manuel Bennett sa ilang mga tradisyonal na bulwagan ng gamot, ngunit bumili lamang ng ilang mga panggamot na materyales.
Karamihan sa mga materyales ay hindi magagamit. Walang kamalay-malay, dumating si Manuel Bennett sa pasukan ng isang tradisyonal na bulwagan ng gamot na tinatawag na Hundred Herbs Residence. Antigo ang estilo ng medical hall na ito, na sumasaklaw sa isang malaking lugar, 3 palapag ang taas. Mas malaki ito kaysa sa ibang medical hall na napuntahan niya noon. Bukod dito, ang negosyo ng medikal na bulwagan ay umuusbong, na may patuloy na daloy ng mga tao upang magpatingin sa doktor o bumili ng gamot. Dapat makabili ako ng mga gamot na kailangan ko dito, di ba? Bulong ni Manuel Bennett sa sarili bago pumasok sa Hundred Herbs Residence. Sa kasamaang palad, si Manuel Bennett ay nakabili lamang ng ilang uri ng mga panggamot na materyales. Hindi niya mahanap ang kalahati ng kailangan niya. Aalis na sana si Manuel Bennett, biglang may sumigaw ng tulong mula sa kanyang likuran. May tao, tulong. Iligtas mo ang asawa ko. Lumingon si Manuel Bennett upang makita ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may bitbit na isang medyo may edad na babae na tumatakbo papasok. Kabanata 8, isang quack doctor ang nagdulot ng kapinsalaan. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nakasuot ng puting kamiseta at nakasuot ng isang pares ng itim na frame na salamin, mukhang maamo at matalino. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang noo ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay puno ng pawis, ang kanyang ekspresyon ay nag-aalala, at siya ay nasa takot na. Sinulyapan ni Manuel Bennett ang babae sa mga bisig ng nasa katanghaliang gulang na lalaki at agad na naunawaan ang nangyayari. Sa puntong ito, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng puting suit at ilang manggagawa mula sa medical hall ay naalarma at sumugod. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito na nakasuot ng puting suit ay isa sa mga dumadating na manggagamot ng Hundred Herbs Residence, na pinangalan ng Philip Steele. Ang kanyang mga kasanayan sa medikal ay mahusay at mayroon siyang maliit na reputasyon sa lugar. Sir, ano pong problema? Nagmamadaling tanong ni Philip Steele. Nagmamadaling sumagot ang lalaking nasa katanghaliang gulang, Doktor, hindi nagtagal matapos kaming maghapunan ng aking asawa, nagpasya kaming maglakad sa tabi ng kalsada, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang aking asawa ay nahimatay habang naglalakad. Sinabi ni Philip Steele, bilisan mo at ilagay ang iyong asawa sa kama. Okay. Tumango ang middle-aged na lalaki at mabilis na inilagay ang middle-aged na babae sa isa sa mga kama sa medical hall. Pagkatapos, iniabot ni Philip Steele ang kanyang kamay upang kunin ang pulso ng nasa katanghaliang gulang na babae. Makalipas ang ilang minuto, binitawan ni Philip Steele ang kamay niya. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagmamadaling nagtanong, Doktor, ano ang problema ng aking asawa? Sumagot si Philip Steele, nabigla ang iyong asawa dahil sa isang allergy sa pagkain. Magiging okay ba ang asawa ko? Biglang napatalon sa takot ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Huwag kang mag-alala, ang iyong asawa ay hindi nasa panganib, siya ay madyay gising pagkatapos uminom ng isang mangkok ng panggamot na sopas. Si Philip Steele ay kumpiyansa na ikanaway ang kanyang kamay, pagkatapos ay inutusan ang isa sa mga manggagawa, bilasan mo at kumuha ng isang mangkok ng 8 treasure soup. Oo. Isang trabahador ang tumango, pagkatapos ay nagmamadaling umalis upang ihanda ang panggamot na sopas. Sir, siguraduhin mo, Doktor. Ang Steele ay isang sikat na doktor ng tradisyonal na gamot dito, dahil si Doktor. Sinabi ni Steele na ayos lang, at tiyak na okay na ito. Oo, kasama si Doktor. Paggamot ng bakal, garantisadong gagaling ang asawa mo. Ang lahat ng mga nanunood ay nagsalita bilang pagsang-ayon. Nang marinig ang mga salitang ito, sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ngunit sa sandaling ito, isang boses ang dumating. Ang kwek-kwek ay nanliligaw ng mga tao. Sino ang nagsasalita? Nagsalubong ang mga kilay ni Philip Steele habang lumilingon sa paligid. Napatingin din ang iba. Naghiwalay ang mga tao, at lumabas si Manuel Bennett. Anak, sinong tinatawag mong kwek-kwek? Malamig na tanong ni Philip Steele. Nagkibit balikat si Manuel Bennett, sino pa kung hindi ikaw? Masungit. Bago pa makapagsalita si Philip Steele,
hindi nakatiis ang isa sa mga katabi niyang trabahador, "Anak, doktor." Si Steele ay isang kilalang doktor ng tradisyonal na gamot sa lugar na ito, napagaling niya ang hindi mabilang na mga pasyente, paano mo siya matatawag na kwek-kwek? Sinabi ni Manuel Bennett na walang malasakit, ang taong ito ay hindi man lubos na nauunawaan ang kalagayan ng pasyente ngunit nakagawa na ng konklusyon, kung hindi siya isang kwek-kwek, ano siya? Ganap na kalokohan. Sumigaw ang manggagawa, ang isang tuta na hindi pa tapos magpalaki ng buhok ay naglalakas loob na tanungin si Dr. Steele, katawa-tawa lang. Binata, hindi mo dapat sinisikap na gumawa ng pangalan para sa iyong sarili dito, Doktor. Ang mga medikal na kasanayan ni Steele ay hindi para sa iyo na tanungin. Sabi ng isang tao sa crowd. Ang iba sa karamihan ay tumingin kay Manuel Bennett na may pang-aalipusta, pakiramdam na sinusubukan lamang niyang makaakit ng atensyon. Tiningnan din ng nasa katanghaliang gulang na si Manuel Bennett ang sama ng loob. Talagang ginagamit ng mga kabataan ngayon ang lahat ng paraan upang makakuha ng katanyagan. Sinabi ng isang manggagawa, huwag hayaan ang batang ito na makahadlang kay Doktor. Paggamot ni Steele, sipin mo agad. Agad na humakbang ang ilang manggagawa, naghahanda na itaboy si Manuel Bennett. Maghintay ka. Itinaas ni Philip Steele ang kanyang kamay, dahil kinwestiyon ng binatilyong ito ang aking mga kasanayan sa medikal, ipapakita ko sa kanya kung ako, si Philip Steele, ay isang kwek-kwek o isang sikat na doktor. Nang marinig ito, umatras ang mga manggagawa. Hindi nagtagal, bumalik ang manggagawang nagdala ng panggamot na sopas, na nag-abot ng isang mangkok ng sopas ng gamot kay Philip Steele. Kinuha ni Philip Steele ang sopas ng gamot, nagpakain ng ilang kutsarang puno ng gamot na sopas sa nasa katanghaliang gulang na babae, pagkatapos ay sinabing, labi sa 5 minuto, madyay gising ang babaeng ito. Totoo ba talaga na mangyayari ito? Iyan ay kahanga-hanga. Biglang tuwang-tuwa ang medyo may edad na, puno ng pag-asa ang mga mata. Hindi nagtagal, lumipas ang 5 minuto. Gayunpaman, sa kalituhan ng lahat, hindi nagising ang nasa katanghaliang gulang na babae. Magalang na tanong ng nasa katanghaliang gulang, Dr. Philip, bakit hindi pa nagigising ang asawa ko? Naguguluhan din ang tingin ng iba. Kumunot ang noo ni Philip Steele at sinabing, Mister, please wait a few more minutes, malapit nang magising ang asawa mo. Tumango ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ngunit hindi na nagsalita pa. Ilang minuto pa ang lumipas. Hindi pa rin nagigising ang medyo may edad na babae. Dr. Philip, ano ang nangyayari? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay lalong nababalisa. Ito ay kakaiba, si Dr. Philip din ba ay may kakayahang magkamali? May bamulong sa karamihan. Lalong lumalim ang tingin sa mukha ni Philip Steele. Sinabi niya, Mister, mangyaring maghintay, tatawagan ko ang aking Panginoon upang tulungan ang iyong asawa. Pagkasabi nito, nagmamadaling tumakbo si Philip Steele sa itaas. Makalipas ang ilang sandali. Si Philip Steele at isang matapang na matandang lalaki na nakasuot ng kulay abo na suit, na may kulay abo na buhok, isang kulay rosas na kutis, at isang corpulent figure ay bumaba sa hagdanan. Diyos ko, hindi ko akalain na nasa medical hall talaga si Dr. Clancy. Isang hingal ng sorpresa ang nangyari sa gitna ng karamihan. Sino si Dr. Clancy? May nagtanong. Seryoso, hindi mo alam kung sino si Dr. Clancy? Mayroong 4 na banal na doktor sa River City. Ang Divine Needle King, si Joan Holman ay unang nirerango, habang si Cyril Clancy ay pangalawa, na kilala bilang Harry ng Daang Herbs. May nagpaliwanag. Sa makatuwid, ang matandang roly-poly na nakatayo sa harap ng mga mata ng lahat ay si Cyril Clancy, ang pangalawang ranggo na King of 100 Herbs, sa gitna ng 4 na dakilang Divine Doctor ng River City. Lahat ay tumingin kay Cyril Clancy ng may paggalang at paggalang. Guro, ang babaeng ito ay nagkaroon ng pagkabigla na dulot ng allergy sa pagkain. Pero bakit hindi siya nagising pagkatapos niyang inumin ang 8 treasure soup? Magalang na tanong ni Philip kay Cyril Clancy. Lumapit si Cyril Clancy, pinagmasdan muna ang kutis ng medyo may edad na babae, at pagkatapos ay naramdaman ang kanyang pulso. Makalipas ang ilang minuto.
Binawi ni Cyril Clancy ang kanyang kamay, nagngangalit at nakatitig kay Philip. Saway niya, gumawa ka ng gulo. Philip, nagtatapos ka ng hindi man lang lubos na nauunawaan ang kalagayan ng babaeng ito. Ito ay isang mahalagang bagay tungkol sa buhay ng isang tao. Hindi ka pwedeng kumilos ng bulag. Nang marinig ang mga salitang ito, napatulala si Philip. Ano ang nangyayari? Bakit ang mga salita ni Master ay eksaktong kapareho ng sinabi ng binatang iyon? Nagkamali ba talaga siya ng diagnosis? Pinunasan ang pawis sa kanyang noo, mapakumbabang sumagot si Philip, Guro, maaari po ba kayong magbigay ng gabay? Sinabi ni Cyril Clancy, sa katunayan, ang babaeng ito ay nagdusa ng pagkabigla dahil sa isang allergy sa pagkain. Ngunit, dahil dito, ang kanyang gastrointestinal function ay nag-ambala rin. Kung hindi matugunan kaagad, maaari itong humantong sa pananakit ng tiyan, hindi pagkatunaw ng pagkain. Kaya hindi malulutas ng 8 treasure soup ang problema, kailangan niyang uminom ng circulation strengthening soup. Ang alagad ay naliwanagan. Malalim na yumuko si Philip Steele kay Cyril Clancy. Mabilis na pumunta ang isang manggagawa upang ihanda ang sopas. Tumango si Manuel Bennett bilang kasiyahan, mukhang hindi lahat ng mga doktor sa medical hall na ito ay walang kakayahan. Ha! Si Cyril Clancy ay sumulyap kay Manuel Bennett, sino ang batang ito? Kabanata Siyam, ang matinding sakit ay nangangailangan ng malakas na gamot. Mabilis na sinabi ni Philip Steele kay Cyril Clancy ang nangyari. Matapos pakinggan ang mga salita ni Philip Steele, tumingin si Cyril Clancy kay Manuel Bennett, nakasimangot, bata, bumagsak ka sa lupa at huwag mong ipagmalaki ang iyong kaunting kasanayang medikal sa lahat ng dako, sa pag-aakalang ikaw ay kamangha-mangha. Dapat mong malaman na palaging may mas mabubuting tao doon, at maraming mas mahusay kaysa sa iyo. Sa kanyang opinyon, napakabata pa ni Manuel Bennett kaya dapat ay maging isang medikal na estudyante siya, na nagpapakita ng kanyang maliit na kaalaman sa mga kasanayang medikal. Ang mga taong naruroon ay tumango rin, pakiramdam na may kahulugan ang mga sinabi ni Cyril Clancy. Nagkibit-balikat lang si Manuel Bennett at hindi na nagsalita pa. Kung hindi siya makatiis na manood, hindi sana siya pumasok at nakialam. Bukod dito, siya ay lubos na nagtitiwala sa kanyang sariling mga kasanayan sa medikal. Sa mundong ito, natatakot siya na walang makakalaban sa kanya maliban kay Neil Kuntz. Hindi nagtagal, isang mangkok ng medicine soup ang dinala ng medical hall attendant. Gayunpaman, nang maamoy niya ang amoy ng sabaw ng gamot, muling sumimangot si Manuel Bennett. Hindi tama yan. Mali pa ang sabaw ng gamot. Kinuha ni Cyril Clancy ang gamot na sopas at ipapakain na sana ito sa medyo may edad na babae. Nagmamadaling putol ni Manuel Bennett, mali pa rin, mali pa rin. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito. Napatingin ulit ang lahat ng taong naruroon. Biglang nagalit si Philip Steele, Hoy, bata, naghahanap ka ba ng gulo? Tinanong mo ako, at ngayon ay naglakas loob kang tanungin ang aking Panginoon. Ang aking Panginoon ay ang Hari ng daang herbs. Sa buong River City, kahit sa buong provincial city, pumapangalawa ang master ko sa pharmacology, at walang nang ahas na mag-rank muna. Maging si Elder Holman, ang una sa 4 na mahusay na divine doctor ng River City, ay bahagyang mas mababa sa aking Panginoon. Anak, kung libre ka, umalis ka na at huwag mong hadlangan si Divine Dr. Clancy na magpagamot ng mga pasyente. Anak, noong si Divine Dr. Clancy ay nagililigtas ng mga buhay at nagpapagaling ng mga pasyente, malamang na naglalaro ka pa rin ng putik. Bilasan mo at umalis ka, huwag kang manggulo. Ang lahat ng mga taong naruroon ay nagsalita, at ang kanilang mga tingin kay Manuel Bennett ay naging mas hindi pala kaibigan. Dumilim din ang mukha ng medyo may edad na. Kung hindi lang siya matyaga, gusto niyang itaboy ang bata. Ngumisi si Manuel Bennett, kung mali, mali. Bawal ba akong magsabi? Biglang nagalit si Cyril Clancy. Sigaw niya, anak, pinagdudahan mo ako, ha? Sige, tumaya tayo. Ano ang postahan natin? Naging interesado rin si Manuel Bennett.
Sabi ni Cyril Clancy, kung mapapabuti ng mangkok ng gamot na ito ang madam na ito at magising siya, dapat humingi ka kaagad ng tawad sa akin. Paano kung mawala ka? Nakangiting tanong ni Manuel Bennett. Sinabi ni Cyril Clancy, kung matalo ako, hihingi ako ng tawad sa iyo. Deal. Tumango si Manuel Bennett bilang pagsang-ayon. Ang mga tao ay tumingin kay Manuel Bennett na may mapanuksong mga mukha, iniisip na siya ay walang alam sa kanyang sariling mga limitasyon. Isang batang hindi man lang tumubo ng maayos ang buhok ay nang ahas na tumaya kay Divine Dr. Clancy, hindi ba naghahanap lang iyon ng gulo? Hindi pinansin ni Cyril Clancy si Manuel Bennett at mabilis na pinakain ang nasa katanghaliang babae ng ilang cuts arang puno ng gamot na sopas. Tinaas ni Cyril Clancy ang kanyang ulo at sinabing, hindi hihigit sa 3 minuto, Majay gising na ang ginang na ito. Tumango ang karamihan. Dahil sinabi ni Divine Dr. Clancy, dapat tama ito. Habang lumilipas ang oras, mabilis na lumipas ang 3 minuto. Nakita nila ang katanghaliang gulang na babae sa kama na muling nakakuha ng kulay sa kanyang mukha, huminto sa pagpapawis at mukhang mas maganda sa pangkalahatan. Talagang kamangha-mangha si Divine Dr. Clancy. Ang epekto ay makikita sa isang mangkok lamang ng gamot na sopas. Hindi ba? Alam mo ang kapangyarihan ng Divine Dr. Clancy sa sandaling kumilos siya. Nagpuri at nambobola ang mga tao sa paligid. Si Cyril Clancy ay lubos na nasisiyahan at kahit na sinulyapan si Manuel Bennett. Gayunpaman, sa pagtataka ng lahat, hindi pa rin nagigising ang nasa katanghaliang gulang na babae pagkatapos ng 3 minuto. Divine Dr. Clancy, bakit hindi pa nagigising ang asawa ko? Lalong nabalisa ang nasa katanghaliang gulang, medyo namutla ang mukha. Tiniyak ni Philip Steele, Mr., huwag kang mag-alala, malapit nang magising ang iyong asawa. Mister, walang alinlangan tungkol sa mga medikal na kasanayan ni Divine Dr. Clancy. Maghintay ka lang ng kaunti. Nagsalita din ang mga tao sa paligid, sinabihan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na huwag mag-alala. Sige. Tumango ang medyo may edad na at hindi na nagsalita pa. Unti-unting lumipas ang oras, at lumipas ang isa pang 3 minuto. Ngunit hindi pa rin nagigising ang nasa katanghaliang gulang na babae. Ngayon ay hindi na makaupo si Cyril Clancy. Kumunot ang noo niya at sinabing, kakaiba ito, nagkamali ba talaga ako? Divine Dr. Clancy, anong problema ng asawa ko? Bakit hindi pa siya nagigising? Pinagpapawisan ang nasa katanghaliang lalaki sa pagkabalisa, pumuti ang mukha. Ang ibang mga taong naroroon ay nagbubulungan, hindi alam kung ano ang nangyari. Hindi kaya nagkamali talaga si Divine Dr. Clancy. Mister, huwag kang mag-alala, susuriin ko ulit ang asawa mo. Itinaas ni Cyril Clancy ang kamay at saka muling kinuha ang pulso ng medyo may edad na babae. Ngunit matapos kunin ang kanyang pulso, lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Cyril Clancy. Master, ito. Medyo nataranta rin si Philip Steele. Huwag kang magsalita, hayaan mo akong mag-isip. Iritadong saway ni Cyril Clancy. Bumantong hininga si Manuel Bennett, umiling at direktang sinabi, matanda, ang ginang na ito ay may allergy sa pagkain sa loob ng higit sa 1 o 2 taon, at ang kanyang tiyan ay nagkakaproblema. Sabi nga, ang matinding karamdaman ay nangangailangan ng matapang na gamot. Ang circulation strengthening soup ay dapat tumaas ang dosis ng 2 uri ng mga panggamot na materyales. Hoy, sabi ko naman sa'yo hindi ka patapos ah. Galit na galit ang isang katulong. Ngunit tila may naisip si Cyril Clancy, nagliwanag ang kanyang mga mata, at nagmadali siyang nagtanong, aling 2 gamot na materyales. Malakas na sinabi ni Manuel Bennett, licorice root at Cassandra. Sampal. Hinamplas ni Cyril Clancy ang kanyang hita at tuwang-tuwang sinabi, tama, tama. Naramdaman ko na lang na may kulang sa sabaw ng gamot. Kaya ayun. Pagkasabi niyan, mabilis na inabot ni Cyril Clancy ang mangkok kay Philip Steele at sinabing, Philip, mabilis na magdagdag ng 2 unit ng ugat ng licorice at 3 unit ng Cassandra sa sopas ng gamot. Oo. Kinuha ni Philip Steele ang bowl at nagmamadaling umalis.
Sa sandaling ito, ang mga taong naruroon ay muling tumingin kay Manuel Bennett na may pagtataka sa kanilang mga mata. Siya ba talaga ang nahulaan muli? Ngunit sa pagtingin sa ekspresyon ni Divine Dr. Clancy ngayon, tila itinuro siya ni Manuel Bennett sa tamang direksyon. Mas magaling pa ba ang batang ito kaysa sa Divine Dr. Clancy? Sa maikling panahon, ibinalik ni Philip Steele ang bowl at iniabot kay Cyril Clancy. Kinuha ni Cyril Clancy ang bowl at agad na pinakain ang nasa middle-aged na babae ng ilang kutsara pa ng medicine soup. Matapos maghintay ng halos 3 minuto pa, unti-unting nagmulat ng mata ang kaninang walang malay na nasa katanghaliang gulang na babae. Gising na siya, gising na si Madam. Kamangha-manghang, talagang kamangha-mangha. Pagdaragdag lamang ng isang mas malaking dosis ng dalawang materyal na panggamot, at mas mabuti ang ginang. Masayang bulalas ng karamihan. Dean, anong nangyari sa akin? Napatingin ang medyo may edad na babae sa medyo may edad na lalaki at nalilitong tanong. Nagmamadaling tinulungan ng middle-aged na lalaki ang middle-aged na babae at mahinang sinabi, Mandy, ngayon ka lang nabigla dahil sa food allergy. Si Divine Dr. Clancy ang nagligtas sa iyo. Bilasan mo at pasalamatan si Divine Dr. Clancy. Kabanata 10, ang kayamanan ng tindahan. Ang nasa katanghaliang gulang na babae ay nagmamadaling nagpasalamat, Salamat, Divine Dr. Clancy. Salamat, Divine Dr. Clancy. Nagmamadali ring humakbang ang nasa katanghaliang gulang upang magpasalamat. Napabuntong hininga, itinuro ni Cyril Clancy si Manuel Bennett, na nasa hindi kalayuan, at sinabi sa nasa katanghaliang gulang na lalaki, Sir, hindi ako ang nagligtas sa iyong asawa sa pagkakataong ito, ngunit ang binatang ito. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagmamadaling lumapit, malalim na yumuko kay Manuel Bennett, at sinabing, Salamat, binata, sa pagligtas sa aking asawa. Pagkatapos, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagmamadaling kumuha ng tseke at isang card mula sa kanyang bulsa, iniabot ito kay Manuel Bennett, at sinabing, Binata, ang pangalan ko ay Stephen Levine. Ito ay isang 2 milyon check. Gayun din, ito ang Diamond Membership Card para sa aming alak ng Drunken River Moon. Mula ngayon, maaari mong tangkilikin ang mga libreng pagkain sa anumang gawaan ng Drunken River Moon. Maaaring ang ginoong ito ay si Stephen Levine, ang nagtatag ng alak ng Drunken River Moon. Narinig ko na ang Drunken River Moon Winery ay isang high-end na restaurant. Ang isang pagkain ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa ilang libo o 10,000. Bukod dito, ang Drunken River Moon Winery ay nagbukas na ng ilang sangay sa River City at pinalawak pa sa ibang mga lungsod. Gulat na bulalas ng karamihan, nakatingin kay Manuel Bennett na may naiinggit na mga mata. Ang pagiging pamilyar sa gayong malaking pagbaril ay maaaring humantong sa isang masaganang kinabukasan. Hindi nagpalabas si Manuel Bennett, tinanggap ang tseke at membership card, at basta na lang ibinulsa. Nagpakita ng pagpapahalaga si Stephen Levine sa kanyang mga mata at nagtanong, Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan, binata? Sumagot si Manuel Bennett, ang pangalan ko ay Manuel Bennett. Tumango si Stephen Levine at sinabing, Mr. Bennett, isa akong taong mahilig makipagkaibigan. Umaasa ako na maaari tayong magkaroon ng higit pang mga pakikipag-ugnayan sa hinaharap. Sa kanyang opinyon, ang mga medikal na kasanayan ni Manuel Bennett ay mas mahusay kaysa kay Cyril Clancy, na ginawa siyang isang tunay na banal na doktor. Ito ay kapaki-pakinabang na maging kaibigan sa kanya. Natagpuan din ni Manuel Bennett si Stephen Levine na isang mabuting tao at nakipagpalitan ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa kanya. Sa oras na ito, lumapit din si Cyril Clancy at bumantong hininga, Hindi ko akalain na ang ganitong kabataang tulad mo ay magkakaroon ng kahanga-hangang kasanayang medikal. Medyo offensive ako ngayon lang. Mangyaring tanggapin ang aking paghingi ng tawad. Ngumisi si Manuel Bennett, matanda, ang iyong mga kasanayan sa medikal ay talagang maganda. Gayunpaman, kung nais mong bangkelan ang tradisyonal na gamot, dapat kang maging mapagpakumbaba at huminahon. Isantabi ang makamundong katanyagan at kayamanan, at tumuon sa iyong pag-aaral. Isaisip ko iyan.
Tumango si Cyril Clancy na parang estudyante. Divine Dr. Clancy, pareho kayo ni Mr. Nararapat kay Bennett ang kredito sa pagligtas sa aking asawa sa pagkakataong ito. Mangyaring tanggapin itong tseke at membership card. Binigyan din ni Stephen Levine si Cyril Clancy ng 2 milyong tseke at isang membership card. Ikinaway ni Clancy ang kanyang mga kamay, ayaw tanggapin, at sinabing, hindi ako karapat-dapat dito. Sabi ni Stephen Levine, Divine Dr. Clancy, gusto rin kitang maging kaibigan. Bigyan mo ako ng mukha. Nakangiting sabi ni Manuel Bennett, matanda, tanggapin mo na lang. Sige, tatanggapin ko at gagawin ko itong leksyon. Natatawang tinanggap ni Cyril Clancy ang tseke at ang membership card. Kukunin ko kayong dalawa sa pagkain kapag may oras ako mamaya. Sinalubong sila ni Stephen Levine at saka lumabas ng medical hall kasama ang asawa. Nang makaalis na sila, naghanda na rin si Manuel Bennett na umalis. Hindi pa siya kumakain, na-delay ng napakatagal. Bata, sandali. Gayunpaman, biglang pinigilan ni Cyril Clancy si Manuel Bennett. May iba pa ba? Si Manuel Bennett ay mukhang naguguluhan. Si Cyril Clancy ay naglabas ng isang piraso ng papel mula sa kanyang bulsa, iniabot ito kay Manuel Bennett, at sinabing, binata, nakuha ko ang race data na ito mula sa isang sinaunang medikal na aklat. Ito raw ay nagpapatatag ng pundasyon at nagpapahaba ng buhay. Gayunpaman, nang inihanda ko ang sopas ng gamot ayon sa race data at ininom ito, ang mga epekto ay hindi kasing ganda ng inaasahan. Hindi ko alam kung saan ang problema. Tiningnan ni Manuel Bennett ang race data at sinabing, dapat itong race data na iniwan ng Medicine King, na si Lawrence Steele. Oo, ito ang race data na iniwan ni Lawrence Steele. Tuwang-tuwang tumango si Cyril Clancy, halatang hindi inaasahan na makikilala ni Manuel Bennett ang pinagmula ng race data sa isang sulyap. Sinabi ni Bennett, tama ang pangkalahatang race data, ngunit mali ang isa sa mga materyal na panggamot. Ang alin? Nagmamadaling tanong ni Cyril Clancy. Sinabi ni Bennett, scorched grass, kung papalitan mo ang scorched grass ng scorched winter flower, kung gayon ang race data ay tama. Ang The Medical Immortals Treasure ni Neil Kuntz ay nagtipon ng mga sikat na race data mula noong sinaunang panahon. Naka-record din dito ang race data ni Lawrence Steele, kaya natural na nakilala niya ito sa isang sulyap. Paso na damo. Pinaso na bulaklak ng taglamig. Bulong ni Cyril Clancy sa sarili at ilang beses na tiningnan ang race data, biglang tuwang-tuwa, so ayun. Kaya ayun. Nakababatang kapatid, ikaw talaga ang tunay na Divine Doctor. Pagkasabi nito, malalim na yumuko si Cyril Clancy kay Manuel Bennett at sinabing, kapatid na lalaki, gusto kitang sambahin bilang aking Panginoon at sana ay tanggapin mo ako bilang iyong disipulo. Bago pa siya makatapos. Nagulat ang mga tao sa medical hall, punong-puno ng hindi makapaniwala ang mga mukha nila. Si Cyril Clancy, ang pangalawang ranggo sa 4 na sikat na doktor ng River City, ay talagang gustong sambahin ang isang batang brat bilang kanyang Panginoon. Hindi kaya ang batang ito ang tunay na Divine Doctor? Natahimik si Bennett bigla. Bakit gusto ng lahat na maging alagad niya? Si Joan Holman, ang matandang lalaki sa araw, ay nais na sambahin siya bilang kanyang Panginoon, at gayon din si Cyril Clancy, ang matabang matandang lalaki sa gabi. Nang makitang hindi nagsasalita si Bennett, ibinaling ni Cyril Clancy ang kanyang mga mata at sinabing, Guro, pumunta ka ba rito para kumuha ng gamot? Oo. Tumango si Bennett at saka sinabing, Oy, hindi pa ako pumayag, kaya huwag mo na lang akong tawaging ganyan. Ngumisi si Cyril Clancy at sinabing, Guro, anong gamot ang gusto mo? Nakaramdam ng kawalan ng magawa si Bennett, kumuha ng race data ng elixir at ibinigay ito kay Cyril Clancy. Kinuha ni Cyril Clancy ang race data at tiningnan ito ng matagal nang hindi alam kung para saan iyon. Gayunpaman, nakilala niya ang karamihan sa mga panggamot na materyales sa loob nito. Kaya, sinabi niya, Guro, wala akong 1,000-year mushroom na gusto mo, ngunit mayroon akong 100 taong Ganoderma lucidum. Talaga. Nagliwanag ang mga mata ni Bennett.
Bagamat mahirap hanapin ang thousand-year mushroom, hindi imposible ang paggamit ng 100 taong Ganoderma lucidum bilang kapalit. Nang makitang interesado si Bennett, sinabi ni Cyril kay Philip Steele, "Philip, kunin mo ang 100 na Ganoderma lucidum." Nagbago ang mukha ni Philip Steele, "Guro, ang 100 Ganoderma lucidum na iyon ay ang kayamanan ng aming tindahan." Nanlaki ang mga mata ni Cyril, "Basta gusto ng ninuno mo, bahala na ang yaman ng tindahan, paano kung ibigay ko itong medical hall sa ninuno mo?" Hindi napigilan ni Bennett na matawa, masyadong nakakatawa ang matandang ito. "Oo, Master." Tumango si Philip Steele at nagmamadaling umakyat. Ilang sandali pa. Dumating si Philip Steele na may dalang isang pulang kahon na kahoy na kasing laki ng basketball. Kinuha ni Cyril Clancy ang kahon at iniabot kay Manuel Bennett. Kinuha ni Bennett ang kahon, binuksan ito para tingnan ang loob, at nakita ang isang Ganoderma lucidum. Kahit na ang mga nakapagpapagaling na katangian ay mas mababa kaysa sa thousand-year mushroom, ito ay medyo mabuti. Isinara ni Bennett ang kahon at sinabing, "Magkano ito? Sabihin mo lang sa akin ang presyo." Natawa si Cyril Clancy at sinabing, "Master, paano ko kukunin ang pera mo? Ibibigay ko sa iyo itong 100 Ganoderma lucidum." Si Philip Steele sa gilid ay kumaibot sa mga sulok ng kanyang bibig, naramdaman ang sakit sa kanyang puso. Alam niyang gumastos si Cyril Clancy ng 10 milyon para makuha itong 100 Ganoderma lucidum sa isang auction. Ngayon lang binigay ng libre, paanong hindi masakit? Wellman TV. Manuel Bennett. Kabanata 11. Tumango si Manuel Bennett at sinabing, "Sige, tatanggapin ko." Si Mr. Clancy, "Kung mayroon kang anumang mga katanungan sa hinaharap, huwag mag-atubiling magtanong sa akin. Kung tungkol sa pagkuha mo bilang aking apprentice, pag-iisipan ko." Magaling. Paulit-ulit na tumango si Cyril Clancy, na nagsasabing, "You take your time. Hindi naman ako nagmamadali. Sa hinaharap, hahanap ako ng iba pang mga panggamot na materyales para sa iyo, at kung mahanap ko ang mga ito, ipapadala ko sa iyo sa lalong madaling panahon." Tumango si Manuel Bennett at sinabing, "Maraming salamat." Di nagtagal, nagpalitan ng contact information sina Manuel Bennett at Cyril Clancy at saka umalis sa medical hall. Habang pinapanood si Manuel Bennett na umalis, sa wakas ay ibinaling ni Cyril Clancy ang kanyang tingin. Sinabi ni Philip Steele, "Guro, gagawin mo ba talagang guro ang batang iyon? Ano ang ginawa ng batang iyon para maging karapat-dapat ito? Wala kang alam." Sinampal ni Cyril Clancy ang ulo ni Philip Steele, at sinabing, "Bagaman mukhang bata ang binatang iyon, ang kanyang mga kasanayang medikal ay mas mataas kaysa sa akin. Kung tatanggapin niya ako bilang kanyang alagad, na may kaunting patnubay lamang sa hinaharap, tiyak na aabot sa bagong antas ang aking kakayahan sa medisina. Ikaw, sa kabilang banda, ay may katamtamang kasanayan sa medikal at walang pag-unawa. Mahusay ang itinuro sa akin ni Master." Paulit-ulit na tumango si Philip Steele, hindi nang ahas na magsalita pa. Pagkalabas ng medical hall, nakakita si Manuel Bennett ng isang desyerto na sulok, inilagay ang 100 Ganoderma lucidum sa kanyang storage ring, at pagkatapos ay nagplanong maghanap ng lugar na makakainan. Matapos maglakad ng ilang kalye, nakita ni Manuel Bennett na hindi kalayuan ang Drunken River Moon Restaurant. Nang walang makitang ibang lugar na makakainan sa malapit, tumungo si Manuel Bennett patungo sa Drunken River Moon Restaurant. Gayunpaman, nang malapit na siya sa pasukan, isang mapanuksong boses ang nagmula sa kanyang likuran. "Oh, hindi ba ito ang bansang Bumpkin?" Nang marinig ang boses, lumingon si Manuel Bennett at nakita ang isang lalaki at dalawang babae na nakadamit ng mga disenyong damit na naglalakad patungo sa kanya. Ito ay sina Dion Whale, Cindy Lewis, at Lucy Lewis. Bahagyang kumunat ang noo ni Manuel Bennett, iniisip kung paano niya makikilala ang tatlong lalaki dito. Ngumisi si Lucy Lewis, "Country bumpkin, naglakas loob kang kumain sa Drunken River Moon. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng pagkain dito? Kaya mo ba?" Sa araw sa Lewis Family Villa, dahil kay Julia Stewart, sinampal siya ng kanyang lolo.
Natural, hindi siya nang ahas na guluhin si Julia Stewart, pero kaya pa niyang pahirapan ang buhay ni Manuel Bennett. Kumunot ang noo ni Manuel Bennett at sinabing, kakayanin ko man o hindi, ano ang kinalaman nito sa iyo? Tiningnan ni Cindy Lewis si Manuel Bennett nang may panghahamak at sinabing, Manuel Bennett, alamin ang iyong lugar. Ang lugar na ito ay hindi para sa iyo. Ang pagkaing kalye sa halagang 20 yuan ay mas estilo mo. Si Dion Whale, na nakayakap sa baywang ni Cindy, ay mayabang na sinabi, anak, ang pagkain dito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 5,000 yuan para magsimula, at madali itong umabot sa 10,000. Kahit na ipagbili ka namin, magiging 10,000 yuan ka ba? Sumigaw si Lucy Lewis, narinig mo ba iyon? Bilasan mo na, huwag kang hamarang sa amin. Mahinahong sumagot si Manuel Bennett, sino ang nagsabi na kailangan kong magbayad para kumain dito? Ngumisi si Cindy Lewis, sinasabi mo bang hindi mo kailangang magbayad ng pagkain mo dito? May balak ka bang kumain at magdash? Alam mo ba ang kahihinatnan ng paggawa nito dito? Sa pinakamahusay, ikaw ay matalo sa kalahati hanggang sa kamatayan. At worst, makukulong ka. Marahan na bamantong hininga si Manuel Bennett, ang iyong lolo ay nasa bingit ng kamatayan, ngunit mayroon ka pa ring mood na mag-alak at kumain. Anong laking puso? With that, hindi na pinansin ni Manuel Bennett si Cindy Lewis at ang iba pa, at dumiretso na siya sa restaurant. Galit na sigaw ni Cindy Lewis, bastos ka, ang lakas ng loob mong isumpa ang lolo ko. Babayaran kita. Sabi ni Dion Whale, Cindy, huwag kang magalit. Ang kailangan lang nating gawin ay sabihin sa namamahala sa restaurant, at tiyak na mapapaalis ang batang ito. Tumango si Cindy Lewis, Ma'am, kailangan nating turuan ng leksyon ang brat na ito. Pagkapasok sa restaurant, inakay si Manuel Bennett ng isang waitress sa isang table sa tabi ng bintana. Pero pagkaupo pa lang niya ay umalingaw-ngaw na naman ang boses ni Cindy Lewis. Mga kababaihan at mga ginoo, tulad ng alam nating lahat, ang Drunken River Moon ay isang high-end na restaurant sa River City, hindi isang lugar kung saan maaaring pumasok ang anumang random na riffraff. Pero ngayon, may isang kawawang bastard na gustong kumain ng libreng pagkain dito. Gusto ba talaga nating kumain kasama ang ganitong uri ng tao? Miss, sino itong pobreng taluna na sinasabi mo? Tanong ng isang medyo may edad na lalaki na may kalbo ang ulo at nakausli ang tiyan. Siya yun. Diretsyong tinuro ni Cindy Lewis si Manuel Bennett. Sa isang iglap, nabaling ang mata ng lahat kay Manuel Bennett. Paano nakapasok ang hindi marunong na batang ito? Waiter, anong ginagawa mo at pinapasok ang sinuman dito? Mga elite lang ang dapat nakakain dito, hindi lang si Tom, Dick o Harry. Nagsimulang magsalita ang karamihan, na nagpahayag ng kanilang kawalang kasiyahan. Sina Cindy Lewis, Lucy Lewis, at Dion Whale ay may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Gusto nilang makita si Manuel na nahihiya at pinalayas. Dumilim ang mukha ni Manuel. Kailan kaya titigil ang tatlong ito? Sa oras na ito, bumaba ang manager ng restaurant. Matapos maunawaan ang sitwasyon, naglakad ang manager ng tavern patungo kay Manuel Bennett. Sir, hindi po kayo welcome dito. Please leave, sabi ng manager ng tavern na may malamig na mukha. Sagot ni Manuel sa malamig na boses, you're running a business here. Paano mo maitaboy ang mga customer? Sinabi ng tagapamahala ng tavern, Sir, kahit hayaan kitang kumain dito, kaya mo bang magbayad? Umiling si Manuel, hindi ko kailangan magbayad para kumain dito. Lahat, naririnig mo yan. Ang bansang bumpkin na ito ay walang planong magbayad. Sinamantala ni Lucy Lewis ang pagkakataon para sumigaw. Biglang nagkagulo sa restaurant. Tama ba ang narinig ko? Balak talaga ng batang ito na kumain at magdash. Sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob? Paalisan mo siya dito dali. Sinisira niya ang gana natin. Nagsalita ang karamihan, hinihimok si Manuel na paalisan. Dumilim ang mukha ng manager ng tavern, anak, hindi ito lugar kung saan makakakuha ka ng libreng pagkain. Umalis ka na agad. Sa sandaling ito, sumugod ang ilang security guard, handang paalisan si Manuel.
Sabi ni Manuel, Mr. Sabi ni Levine hindi ko na kailangan gumastos para kumain dito. Kasinungalingan ba iyon? Aling Mr. Levine? Naghihinalang tanong ng tavern manager. Stephen Levine. Tatlong salita ang binigkas ni Manuel. Tumawa ng malakas si Lucy Lewis, country bumpkin, sinusubukan mo bang sabihin na kilala mo si Director Levine ng Drunken River Moon? Siyempre, kilala ko siya. Tumango si Manuel. Nang marinig ito, bahagyang nagbago ang mga mukha ng mga tao sa silid. Kung talagang malapit ang batang ito kay Director Levine, malamang na totoo na hindi na niya kailangang magbayad habang kumakain dito. Nang makita ito, nagmamadaling sinabi ni Cindy Lewis, lahat, huwag magpalinlang sa batang ito. Kagagaling lang niya sa bundok, medyo burol. Paano kaya niya nakilala si Director Levine? Napatingin din ang manager ng tavern kay Manuel na may pagdududa. Napabuntong hininga si Manuel sa kanyang puso at inilabas ang Diamond membership card sa kanyang bulsa. Hinampas niya ito sa mesa at sinabing, so, kailangan ko bang magbayad para makakain dito gamit ang membership card na ito? Nagmamadaling kinuha ng manager ng tavern ang card at tiningnan ito, hindi napigilan ang isang tandang, Diamond membership card. Kabanata 12, higit pang panganib kaysa fortune. Sa sandaling sinabi niya ito. Nagulat ang buong audience. Ang batang ito ay may Diamond membership card ng Drunken River Moon. Narinig ko na ang lahat ng miyembro na may Diamond membership card ay makakain ng libre sa anumang Drunken River Moon restaurant. Ang mga tao ay nagbubulungan, at ang kanilang mga tingin kay Manuel Bennett ay nagbago. Namutla lahat sina Dion Whale, Cindy Lewis, at Lucy Lewis. Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na mayroon lamang silang gold membership card. Bagamat masisiyahan sila sa mga diskwento sa alinmang Drunken River Moon restaurant, hindi sila makakain ng libre. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon ng Diamond membership card si Manuel Bennett. Sinabi ni Cindy Lewis sa manager ng tavern, Manager West, itong Diamond membership card ay dapat na kinuha ng taong ito. Tama, kinuha niya siguro. Tumango din si Lucy Lewis. Ngumisi si Dion Whale, Manager West, kung may kumain ng libreng pagkain sa Drunken River Moon na may kinuhang Diamond membership card at may lumabas na balita, hindi ito makakabuti para sa reputasyon ng Drunken River Moon. Itatanong ko kay Direk Levine ang tungkol dito. Ang manager ay kalahati ring naniniwala at kalahating nag-aalinlangan, tinanong si Manuel Bennett, anak, ano ang iyong pangalan? Manuel Bennett. Sagot ni Manuel Bennett. Tumango ang manager, saka nagmamadaling kinuha ang kanyang cellphone at tumawag. Makalipas ang ilang minuto. Inalis ng manager ang kanyang mobile phone, bahagyang yumuko ang kanyang ulo, at magalang na ibinalik ang Diamond membership card kay Manuel Bennett, at sinabing, Mr. Bennett, sinabi ni Director Levine na maaari kang kumain ng libre sa Drunken River Moon anumang oras. Nang marinig ito, lahat ng naruroon ay natulala. Diyos ko, kilala talaga ng batang ito si Direk Levine. Hindi mo talaga mahuhusgahan ang isang libro sa pabalat nito. Ang makakain kasama ang isang panauhin na may Diamond membership card ay aming karangalan. Ang mga ugali ng mga tao ay ganap na nagbago, at sila ay nagpakita ng palakaibigang ngiti kay Manuel Bennett. Itinaas pa ng ilan ang kanilang salamin kay Manuel Bennett. Napabuntong hininga si Manuel Bennett sa loob, ito ang katotohanan. Kapag mayroon kang kapangyarihan at katayuan, maniniwala at igagalang ka ng mga tao. Si Dion Whale, Cindy Lewis, at Lucy Lewis naman ay natulala. Hindi nila inaasahan na kilala talaga ni Manuel Bennett si Stephen Levine. Ngunit ang hindi nila maisip ay kung paano nakilala ng batang ito na kalalabas lang sa kabundukan si Stephen Levine. Kinuha ni Manuel Bennett ang Diamond membership card at nagtanong, maaari ba akong mag-order ngayon? Siyempre, siyempre. Ngumiti ang manager at tumango ng paulit-ulit. Pagkasabi nito, inutusan niya ang mga server, pagsilbihan si Mr. Bennett na mabuti at tugunan ng alinman sa kanyang mga kahilingan. Oo, Manager West. Tumango ang mga server at sumagot.
Sinulyapan ni Manuel Bennett ang trio ni Dion Whale at sinabing, maaari mo bang alisin ang tatlong ito? Ayokong makita sila. Nilingon ng manager si Dion Whale at ang iba pa at sinabing, kayong tatlo, mangyaring huwag istorbohin si Mr. Pagkain ni Bennett. Pinandilatan ni Dion Whale at ng iba pa si Manuel Bennett at pagkatapos ay pumunta sa isang pribadong silid sa gawaan ng alak. Nakangiting tanong ng manager, Mr. Bennett, gusto mo bang ilipat kita sa private room? Hindi na kailangan, medyo maganda dito. Umiling si Manuel Bennett. Sige, kung mayroon kang anumang mga kahilingan, huwag mag-atubiling tawagan ako. Umalis na ang manager pagkatapos sabihin iyon. Sir, anong gusto mong kainin? Magalang na tanong ng isang babaeng waitress. Sinabi ni Manuel Bennett, ilabas ang ilan sa iyong mga signature dish. Agad-agad, sir. Tumango ang waiter at umalis. Sa sandaling ito, sa isang pribadong silid ng gawaan ng alak. Damn it, galit na galit ako, hindi ako makapaniwala. Medyo galit na galit si Lucy Lewis, kilala talaga ng bumpkin na ito si Director Levine at nakakuha pa siya ng Diamond membership card. Hindi ko kayang lunukan ito. Parehong malungkot sina Dion Whale at Cindy Lewis, halatang hindi masaya. Ngayon pa lang ay balak na nilang pagtawanan ang lahat kay Manuel Bennett, ngunit hindi nila inaasahan na sila pala ang magiging katatawanan sa huli. Tumingin si Lucy Lewis kay Dion Whale at sinabing, bro-in-law, hindi ba sabi mo kilala mo ang mga tao mula sa East Underground World? Bakit hindi mo sila tawagan at bugbugin ang batang ito, para maipaghiganti nila ako at ang kapatid ko? Tinapik ni Dion Whale ang kanyang dibdib at sinabing, sige, ipaubaya mo sa akin. Nagkataon lang na nakahawak ako sa tiyan na puno ng galit na wala akong mailalabas. Tavern Hall. Pagkaraan ng ilang sandali, nagdala ang waitress ng ilang signature dishes para kay Manuel Bennett. Ang bawat ulam ay katangi-tangi, at may perpektong kombinasyon ng kulay, aroma, at lasa. Naisip ni Manuel Bennett sa kanyang sarili, ang mga mayayaman na ito ay talagang marunong magsaya sa kanilang sarili. Pagkatapos ng hapunan, tinapik ni Manuel Bennett ang kanyang tiyan at umalis sa gawaan ng alak. Gayunpaman, sa sandaling lumabas siya, sinundan siya ni Dion Whale, Cindy Lewis, at Lucy Lewis at hinarangan ang kanyang daan. Malamig na tiningnan sila ni Manuel Bennett at sinabing, hindi nakaharang ang mabubuting aso sa daan, magwala. Ngumisi si Lucy Lewis, ikaw na kababayan, nasaktan mo kami, hindi ka aalis sa lugar na ito nang hindi nasaktan ngayon. Kumunot ang noo ni Manuel Bennett at nagtanong, ano, gagamit ka ba ng dahas? Ang paghawak sa iyo ay madudumihan lamang ang aming mga kamay. Humalukip-kap si Cindy Lewis at sinabing, may magtuturo sa iyo ng leksyon para sa amin. Ngumisi din si Dion Whale, walang nakakasakit sa akin, Dion Whale, ang nagtatapos. Magsasalita na sana si Manuel Bennett. Biglaan. Dalawang sasakyang pangnegosyo ang lumapit sa malayo at huminto sa bakana ng gawaan ng alak. Bumukas ang mga pinto ng sasakyan, at lumabas ang 8 masasamang tao at naglakad patungo sa kanila. Ang pinuno ay isang lalaking may maikling gupit, nakasuot ng itim na sando, at may galos sa mukha. Nandito na sila. Agad na tuwang-tuwa si Dion Whale at nagmamadaling sumalubong sa kanila. Pumunta rin sina Cindy Lewis at Lucy Lewis para batiin sila. Young Master Whale, kanino mo gustong turuan namin ng leksyon? Tanong ng lalaking maikli ang buhok. Kuya Bart, ang batang iyon. Inabot ni Dion Whale ang isang sigarilyo at tinuro si Manuel Bennett. Akala ko kakalabanin natin ang isang importanteng tao, bata palang brat pala. Tumingin si Brother Bart kay Manuel Bennett, umiling na nakangiti, at pagkatapos ay nagtanong, sige, Young Master Whale, paano mo gustong haharapin natin ang batang iyon? Napangiti si Dion Whale at sinabing, baliin mo ang magkabilang binti niya. Hindi sapat, idagdag ang isang braso niya. Baliin mo lang din ang magkabilang braso niya. Parehong tumunog sina Cindy Lewis at Lucy Lewis. Kumunot ang noo ni Brother Bart, na iniisip na ang dalawang babaeng ito ay walang awa. Young Master Whale, sino ang dalawang babaeng ito? Tanong ni Kuya Bart.
Sagot ni Dion Whale, "This is my fiancé, and this is my younger aunt." Dahil pareho nilang sinabi na baliin ang mga binti at braso ng bata, gawin natin ito sa ganoong paraan. Sige. Tumango si Kuya Bart at nag-wave ng kamay. Mga kapatid, gawin mo. Sa utos niya. Agad na sumugod ang apat na tulisan patungo kay Manuel Bennett. Sa sandaling ito, ang mga tao sa loob ng winery na naghahapunan ay naalarma lahat, at lahat sila ay tumakbo palabas. Nang makita ang eksenang ito, nabigla ang lahat. Diyos ko, hindi ba si Larry Lee iyon mula sa East Union? Anong ginagawa niya dito? Mukhang tinawag siya ni Young Master Whale para harapin ang batang iyon. Si Young Master Whale at ang batang iyon ay magkaaway, hindi ko inaasahan na tatawag sila ng mga tao ng ganoon kabilis. Tapos na, ang batang iyon ay nasa malaking problema ngayon. Komento ng karamihan, puno ng simpatiya ang mga mukha habang nakatingin kay Manuel Bennett. Kabanata 013, Isang babala. Sa sandaling ito, lumabas ang manager ng tavern, puno ng ngiti ang kanyang mukha, at sinabing, "Brother Bart, ito ang lugar ni Director Levine. Sana mabigyan mo siya ng kaunting mukha at huwag nang gugulo dito." Kumunot ang noo ni Larry Lee at sinabing, "Kapag inasikaso ko ang negosyo ng East Union, kahit ang mukha ni Stephen Levine ay hindi uubra. Umalis ka sa daan." Ito. Biglang nabalisa ang manager ng tavern. Bumaling siya kay Manuel Bennett, "Mr. Bennett, dapat ko bang anyayahan si Director Levine?" Hinaway-kaway ni Manuel Bennett ang kanyang kamay at sinabing, "No need to bother Mr. Levine. Ang mga ito ay isang grupo lamang ng mga thug." Hoy! Biglang natuwa si Larry Lee, "Anak, nangangahas ka bang maliitin ang mga kapatid ng East Union?" Habang nagsasalita siya, mabangis na sinabi ni Larry Lee, "Mga kapatid, huwag kayong magpigil. Pila yan ang brat na ito." Oo. Kinilala ng apat na tulisan at saka sumugod kay Manuel Bennett na may mabangis na ekspresyon sa kanilang mga mukha. "Patayin mo siya. Patayin siya." Hinuwayway ni na Cindy Lewis at Lucy Lewis ang kanilang mga kamao sa tuwa sa kasawian. Dir-diretsyong lumabas si Manuel Bennett, na para bang isang matuli na kidlat ang bumaril. Ang susunod na segundo. Bang bang bang. Sa isang pagsabog ng mga tunog ng impact, ang apat na thug ay pinalipad na parang sandbag. Matapos bumagsak sa lupa ang apat na tulisan, napahiyaw sila sa sakit. Matapos lutisin ang apat na magnanakaw, naglakad si Manuel Bennett patungo kay Larry Lee at sa iba pa. Damn it, martial artist pala siya. Dinuraan at sinigawan ni Larry Lee ang tatlo pang thug, "Ano pa ang hinihintay mo? Kunin mo siya." Agad na natauhan ang tatlo pang masasamang loob at naglabas ng baton sa kanilang baywang, na sumugod kay Manuel Bennett. Sa isang iglap ay nagsara sila. Inihampas ng tatlong tulisan ang kanilang mga butute kay Manuel Bennett. Madaling umiwas si Manuel Bennett sa isang kislap ng kanyang katawan. Agad namang napapikit si Manuel Bennett at nagpakawala ng tatlong magkakasunod na suntok. Ah! Nagsisigawan ang tatlong magnanakaw, nagluwa ng isang subo ng maasim na tubig, at pinalipad na parang mga kanyan. Damn it! Galit na umungal si Larry Lee, totoong umaangkas na parang cheetah, at direktang ibinato ang kamao kay Manuel Bennett. Habang inihagis ang kamao, isang paputok na tunog ang umalingaw sa hangin, na ikinagulat ng lahat. Kaya, si Larry Lee ay minsan nang lumaban sa mga underground boxing matches at madaling kumuha ng 10 kalaban ng mag-isa. Nang makita ang paparating na kamao ni Larry Lee, casual na sumuntok si Manuel Bennett. Sa isang crack sound, nabali ang kanang kamay ni Larry Lee, at maging ang kanyang buong kanang braso. Ang kanyang katawan ay pinalipad, bumagsak ng ilang metro ang layo. Sa pagtitiis ng sakit sa kanyang braso, si Larry Lee ay tumingin kay Manuel Bennett nang may takot at sinabing, "Ikaw. Isa kang martial artist." Martial artist. Kakaiba ang itsura ni Manuel Bennett. Hindi siya isang martial artist kundi isang cultivator. Tungkol naman sa mga tinatawag na martial artist, wala silang kaharap. Kung hindi siya nagpigil, sapat na ang suntok na iyon para patayin ang lalaking ito.
Galit na sinigawan ni Larry Lee si Dion Whale, "Dion, bakla ka. Pinatayo mo ako. Nakipagdeal tayo sa isang martial artist." Habang nagsasalita siya, sinabi ni Larry Lee kay Manuel Bennett, "Anak, nasaktan mo ang marami sa ating mga kapatid sa East Union." Hindi pa ito tapos. Sa pamamagitan nito, kinuha ni Larry Lee ang iba pang 7 thugs, sumakay sa kotse, at tumakas sa eksena. Sa sandaling ito, lahat ng naruroon ay natigilan. Noong una ay inakala nila na si Manuel Bennett ay bugbugin ng kalahati hanggang mamatay. Pero hindi nila akalain na mag-isa lang natatapusin ni Manuel Bennett ang lahat ng 8 tauhan ni Larry Lee. No wonder kilala ni Director Levine ang batang ito. Parang hindi siya basta-basta. Hindi ba? Masyadong makulit ang batang ito. Binasag niya ang isang braso ni Larry Lee sa isang suntok. Nagbulungan ang lahat ng pribado, puno ng kilabot ang mga mata habang nakatingin kay Manuel Bennett. Hindi pinansin ni Manuel Bennett ang mga tingin ng lahat at naglakad patungo kay Dion Whale at sa iba pa. "Ikaw, huwag kang lalapit. Kasama ko ang Whale family." Nanginginig at nanginginig si Dion Whale habang nagsasalita. Si Cindy Lewis at Lucy Lewis ay natakot din at nanginginig, patuloy na umaatres. Hindi nila akalain na napakagaling ni Manuel Bennett sa pakikipaglaban. "Paulit-ulit mo akong ginugulo, at kahit na naglakas loob na tumawag ng isang tao para sasayangin ako. Sa tingin mo ba maganda talaga ang ugali ko?" Sa walang pakialam na ekspresyon, sinampal ni Manuel Bennett ang mukha ni Dion Whale. "Ah!" Napasigaw si Dion Whale, lumilipad ng ilang metro ang layo. Namaga ang kalahati ng mukha niya sa tama, ilang ngipin ang natanggal, may halong dugo. "Ikaw bastard, gaano ka kalakas loob na magpatong ng kamay kay Young Master Whale? Hindi mo kayang tiisin ang galit ng Whale family. Bilasan mong lumuhad at humingi ng tawad kay Young Master Whale, kung hindi, hindi ka pakakawalan ng Whale family." Parehong sinigawan nina Cindy Lewis at Lucy Lewis si Manuel Bennett. "Tumahimik ka." Malamig na sigaw ni Manuel Bennett sabay sampal sa kanila ng 2 beses. "Pop! Pop! Ah!" Nagsisigawan sina Cindy at Lucy, nahulog ng ilang metro ang layo. Parehong namumula ang mukha nila, may dugong umaagos mula sa gilid ng kanilang mga bibig. Noong una ay ayaw niyang patulan ang mga babae, ngunit ang 2 babaeng ito ay masyadong kasuklam-suklam. Hindi pinansin ni Manuel Bennett ang 2 babae at naglakad patungo kay Dion Whale. Napaupo si Dion Whale na paralisado sa lupa, tinakpan ang kanyang mukha, mukhang mabangis, "Bata, ako ang Young Master ng Whale family, hindi kita papakawalan dahil sa paghampas mo sa akin. Naglakas loob pa rin ba akong takutin?" Nanlamig ang mga mata ni Manuel Bennett, diretsyong pinitik ang isang paa ni Dion gamit ang paa. "Ah!" Napasigaw si Dion Whale, gumulong sa sakit sa lupa. Malamig na sinabi ni Manuel Bennett, "Dion Whale, ngayon ay isang babala lamang. Kung may susunod pa, papatayin kita." Nang matapos, tumalikod si Manuel Bennett at umalis. "Bastard, hindi kita bibitawan. Damn, maghintay ka lang. Papatayin kita sigurado, sigurado." Umungol sa likod niya sina Dion Whale, Cindy at Lucy. Ngunit hindi sila pinansin ni Manuel Bennett. Binigyan na niya sila ng pagkakataon, at kung hindi nila alam kung paano ito pahalagahan, hindi nila siya masisisi. Sumakay ng taxi, bumalik si Manuel Bennett sa No. 8 Divine River Garden Villa. Paglapit sa pasukan ng villa, nakita niyang lumiwanag ang lobby sa unang palapag ng villa, at isang pulang Maserati President ang nakaparada sa courtyard. Bumalik ba yung babaeng yun? Sa pagbukas ng gate ng villa, nakita niya si Julia Stewart, nakasuot ng beige professional suit, nakaupo sa sofa, nagbabrowse ng data sa isang tablet sa kanyang mga kamay. Nagningning ang liwanag sa kanyang mukha, naglalabas ng maningning na liwanag, at napaka-perpekto ng kanyang side profile. Nang marinig ang ingay, lumingon si Julia Stewart at nalilitong nagtanong, "Saan ka nang galing?" "Lumabas ako para kumain." Nakangiting napakamot ng ulo si Manuel Bennett, pagkatapos ay lumakad, "Miss Stewart, anong ginagawa mo?" Kinamot ni Julia Stewart ang kanyang noo at sinabing, "May mga isyu ang kumpanya kamakailan, at kinakaharap ko sila."
Anong nangyari? Curious na tanong ni Manuel Bennett. Sabi ni Julia Stewart, hindi mo maiintindihan kahit sabihin ko sa iyo. Sabihin mo lang sa akin. Ngumisi si Manuel Bennett, nakaupo sa tabi ni Julia Stewart. Ang katawan ng babae ay nagbuga ng mahinang halimuyak, na napakabango. Kumunot ang noo ni Julia Stewart, medyo lumayo. Si Manuel Bennett ay mukhang walang magawa. Totoo nga, kahit na malapit nang maging engaged sa kanya ang magandang babae, sa huli ay wala silang emosyonal na pundasyon sa pagitan nila. Normal na sa kanya ang pagtanggi sa kanya. Kabanata 14, isang pagkakataon. Tumingin si Julia Stewart kay Manuel Bennett at sinabing, Manuel, bagamat malapit na tayong magpakasal, hindi pa rin tayo tunay na mag-asawa, kaya sana ay respetuhin mo ako. Naiintindihan. Tumango si Manuel at saka sinabing, sabihin mo sa akin, ano ang nangyayari sa iyong kumpanya? Paliwanag ni Julia, mayroon akong kumpanya na tinatawag na East Beauty Biomedical Pharmaceutical Co. Limited. Ang kumpanya ay pangunahing gumagawa ng mga kosmetiko at mga produkto ng pangangalaga sa kalusugan. Sa River City, mayroong isang kumpanya na nakikipagkompetensya sa amin, na tinatawag na Prosperity Pharmaceutical, na pag-aari ng Jordan family. Kamakailan, ang Prosperity Pharmaceutical ay naglunsad ng bagong facial mask na may makapangyarihang mga epekto na maaaring mag-alis ng mga mantsa, magpaputi ng balat, mabawasan ang mga wrinkles at gawing maliwanag ang balat. Sa sandaling ito ay napunta sa merkado, ang facial mask na ito ay agad na sumikat at naibenta na parang mga hotcake. Bilang resulta, ang aming mga benta ng mga pampaganda sa East Beauty Pharmaceuticals ay naging malungkot sa nakalipas na ilang buwan. Kaya, isinasaalang-alang ko ang paglulunsad ng isang bagong produkto upang mabawi ang merkado. May naisip si Manuel. Lumalabas na si Julia ay nagpapatakbo ng isang biomedical na kumpanya, na nauugnay sa kanyang mga kasanayan sa medikal. Nang makitang hindi nagsalita si Manuel, nagpatuloy si Julia, gayunpaman, ang research and development team ng aming kumpanya ay hindi makakagawa ng isang produkto na makakalaban sa facial mask na ito. Kaya, iniisip kong bumili ng beauty secret recipe mula sa isang sinaunang medikal na pamilya. Akala ko seryoso, ito lang. Natatawang sabi ni Manuel, Miss Stewart, beauty secret recipe lang yan, wala namang mahirap, bahala na. Ang The Medical Immortals Treasure ay may maraming lihim na res eta, kabilang ang hindi mabilang na beauty secret recipe. Kaya, wala sa kanya ang problemang kinakaharap ngayon ni Julia. Kumunot ang noo ni Julia at sinabing, Manuel, alam kong maganda ang iyong medical skills. Gayunpaman, ang mga beauty secret recipe ay mahirap makuha at hindi makukuha sa pagkakaroon lamang ng pera. Walang magawang sinabi ni Manuel, pero hindi naman talaga big deal sa akin, marami akong beauty secret recipes. Nang marinig ang sinabi ni Manuel, lalo pang sumimangot si Julia. Akala niya si Manuel ay hindi mapagkakatiwalaan at nagyayabang lamang. Mas alam niya kaysa sa sinuman kung gaano kahalaga ang mga recipe ng lihim ng kagandahan. Bagamat maraming beauty secret recipe ang ipinasa ngayon, karamihan sa mga ito ay hawak ng ilang mga sinaunang medikal na pamilya. Ang mga sinaunang medikal na pamilyang iyon ay karaniwang hindi nagbebenta ng kanilang mga recipe ng lihim na kagandahan, ngunit itinatago ang mga ito para sa kanilang sariling mga pamilya. Pero, bigla siyang nagkaroon ng ideya. Tumangala siya kay Manuel at sinabing, Manuel, sabi mo wala lang sa iyo ang bagay na ito, di ba? Kung ganoon, bibigyan kita ng pagkakataon. Kung matutulungan mo ang aming kumpanya sa krisis na ito, ipinapangako kong patuloy kang sasamahan at hindi sisirain ang pakikipag-ugnayan. Kung hindi mo magawa, sisirain natin ang engagement pagkaraan ng ilang oras. Okay, deal. Bahagyang napaawang ang bibig ni Manuel, na nagpapakita ng isang kumpiyansang ngiti. Nang makitang sumasang-ayon kaagad si Manuel, hindi napigilan ni Julia na sumimangot. Kaya ba talaga ng lalaking ito? Sinabi niya ito para sumuko siya. Hindi siya naniniwala na kaya niya talaga itong pamahalaan. Sa huli, kailangan niyang umasa sa lihim na recipe na ibinigay ng Chaplin family.
Umiling si Julia para alisin ang kanyang iniisip at nagtanong, Manuel, marunong ka bang magpamasahe? Oo. Tumango si Manuel. Sabi ni Julia, medyo masakit ang balikat ko, pwede mo ba akong tulungang i-massage? Oo naman. Nakangiting sagot ni Manuel, saka naglakad sa likod niya. Ang buhok ng babae ay may kantab at makinis, casual na nakasabit sa kanyang mga balikat, naglalabas ng mahinang amoy ng shampoo, napakakaaya-aya. Gayun din, mula sa anggulo ni Manuel, madaling makita ang isang dampi ng patas na balat sa kanyang neckline, na hindi sinasadyang nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Umiling si Manuel, itinapon ang hindi nararapat na mga kaisipang iyon, at nagsimulang masahihin ang kanyang mga balikat. Gumamit siya ng isang sinaunang pamamaraan ng masahe at acupressure, na naglalapat ng puwersa kung minsan ay malumanay at kung minsan ay matatag, tumpak na pinching ang mga acupoints. Bahagyang pumikit si Julia Stewart, ninanamnam ang masahe ni Manuel Bennett. Bagamat madalas siyang mag-spa at magpamasahe, wala sa mga pamamaraan ng masahista ang maihahambing kay Manuel Bennett. Matapos ang masahe ni Manuel Bennett, naramdaman niya ang lahat ng kanyang pagod, at ang sakit sa kanyang mga balikat ay nawala kaagad. Pagkatapos ng kalahating oras na masahe, sinabi ni Julia Stewart, Manuel, medyo masakit din ang paa ko, pwede mo bang imasahe para sa akin? Biglang natigilan si Manuel Bennett, tila hindi inaasahan ng babae na gagawa ng ganoong kahilingan. Napagtanto din ito ni Julia Stewart, at biglang namula ang kanyang mukha. Ngayon lang siya naging sobrang komportable at naisip niyang nag-spa siya, kaya subconsciously niyang sinabi ang pangungusap na iyon. Ngayong naiisip niya ito, medyo nagsisi siya. Nung nag-spa at nagmamasahe siya dati, laging babaeng masahista. Kailanman ay hindi niya hinayaang hawakan siya ng sinumang lalaki. Pero ngayon, namula si Julia Stewart at sinabing, kung hindi ito komportable. Maginhawa, syempre maginhawa. Ngumiti si Manuel Bennett at naglakad sa harap ni Julia Stewart, saka nag-squat. Ang babae ay nakasuot ng isang profesional na suit ngayon, ang kanyang mga binti ay nakabalot sa itim na medyas, naglalabas ng isang hindi nakikita, nakamamatay na alindog. Bukod dito, ang mga binti ng babae ay mahaba at maayos ang sukat, slim kung saan sila dapat naruroon at matambok kung saan sila dapat, walang kamali-mali. Lalo na ang mga paa ng babae, well-defined at graceful, naglalabas ng mahinang bango. Hindi napigilan ni Manuel Bennett na mapabuntong hininga sa kanyang puso, top-notch talaga ang babaeng ito, walang kapintasan mula ulo hanggang paa. Anong tinitingnan mo? Nang makitang natigilan si Manuel Bennett, bakas sa mukha ni Julia Stewart ang pamumula. Wala. Mabilis na umiwas ng tingin si Manuel Bennett, hinawakan ang maliliit na paa ng babae, at nagsimulang magmasahe. Nanginginig ang katawan ni Julia Stewart, parang nakuryente, nanginginig ang buong katawan, lalong namula ang pisngi. Nanginginig ang isip ni Manuel Bennett, mabilis na nag-iwas ng tingin, hindi na lumingon sa paligid, bagkus ay nakatutok sa pagmamasahe sa paa ng babae. Nais ni Julia Stewart na itigil ito, ngunit ito ay masyadong komportable. Akala niya, fiancé niya ang lalaking ito, at normal lang sa kanya ang magkaroon ng matalik na pakikipag-ugnayan sa kanya. Matapos malaman iyon, sa wakas ay ibinaba ni Julia Stewart ang kanyang panloob na pag-igting at pagkabalisa at nagsimulang tangkilikin ito. Hindi nagtagal, lumipas ang isang oras. Dahil naibsan ng pagod at sobrang komportable, malapit nang makatulog si Julia Stewart. Humikab si Julia Stewart at sinabing, tama na, kailangan ko na ring magpahinga. Okay. Tumango si Manuel Bennett at tuluyang binitawan ang kanyang kamay, nag-aatubili. Tumayo si Julia Stewart at sinabing, maaari kang magpahinga sa silid sa unang palapag. May mga muebles at hiwalay na banyo, kaya dapat kang magpahinga ng maaga. Pagkatapos noon, umakyat na si Julia Stewart. Habang nakatingin sa magandang figure ng babae, naisip ni Manuel Bennett sa kanyang sarili, mukhang kailangan ko pang mapalapit sa babaeng ito. Kung hindi, imposible para sa babaeng ito na magkaroon ako ng dual cultivation. Kung tungkol sa pagpilit sa kanya, hindi niya iyon ang estilo.
Sa isang kisap mata, 3 araw na ang lumipas. Madaling araw. Sa pinaka-upscale na 5-star hotel ng River City, ang Cloud Cauldron Hotel, ang mga ilaw ay maliwanag at maligaya, abala sa kaguluhan. Maraming mga luxury car sa entrance ng hotel, Rolls-Royces, Bentleys, Maybachs, Ferraris, at iba pa. Para itong isang luxury car exhibition. Ang mga security guard ng hotel ay nasa mataas na alerto, na pinapanatili ang kaayusan. Ngayon ang malaking araw ng ang batang may bahay ng mga nangungunang pamilya ng River City, ang Stewart family, ay nakikipagtipan. Kabanata 15, Dragon Among Men. Dumalo lahat ang mga tao mula sa mga piling pamilya ng River City, mga tagapangulo ng malalaking korporasyon, at mga kinatawan mula sa iba pang larangan, na ginawa itong isang engranding kaganapan. Sa oras na ito, isang linya ng mga kotse ang nagmaneho mula sa malayo at huminto sa pasukan ng hotel. Bumukas ang mga pintuan ng sasakyan, at bumaba ang isang grupo ng mga tao, kapwa lalaki at babae, matanda at bata. Maganda ang pananamit nila at may kakaibang ugali. Ang grupong ito ng mga tao ay mula sa ikatlong klaseng pamilya, ang pamilyang Lewis, sa River City. Si Vic Lewis ay nakasuot ng itim at pulang suit, may hawak na tungkod, ngunit siya ay mukhang walang sigla at pagod, na para bang may matinding karamdaman. Tinulungan ni Cindy Lewis si Vic Lewis at sinabing, "Lolo, dapat nagpapahinga ka na sa bahay, mabuti pang dumalo kami." "Walang problema." Kinaweyan ni Vic Lewis ang kanyang kamay at sinabing, "Nagpadala sa amin ng imbitasyon ang Stewart family. Tanda ito ng paggalang sa aming pamilya, kaya kailangan kong dumalo." Bukod dito, gusto ko ring malaman kung sino ang Divine Doctor na nagpagaling kay Sir Stewart. Kung maipakilala ako ni Sir Stewart sa Divine Doctor at hilingin sa kanya na suriin ako, iyon ang pinakamagandang bagay. Kaya naman, sa loob ng 3 araw na ito, pakiramdam niya ay lalong lumalala ang kanyang katawan. Palagi siyang nakakaramdam ng pagkahilo at pagod. Nag-imbita siya ng ilang doktor na suriin siya, ngunit walang nakitang mali ang mga doktor na iyon. Bukod dito, naisip niya ang mga salitang sinabi ni Manuel Bennett nang umalis siya sa pamilya Lewis 3 araw na ang nakakaraan. Dahil dito ay labis siyang nabalisa. Kaya naman, kahit nahihirapan siyang maglakad ngayon, pumunta pa rin siya rito. Nais niyang tanungin ang Divine Doctor na suriin kung ano ang mali sa kanyang katawan. Sinabi ni Channel Lewis, "Ama, dahil kayang pagalingin ng banal na doktor si Sir Stewart, tiyak na mapagaling kanya." "Oo, Lolo, hanggat ang Divine Doctor ay handang tumulong, tiyak na gagaling ang iyong katawan." Sumunod din si Cindy Lewis. Tumango si Vic Lewis at sinabing, "Tara, pasok na tayo." Pagkatapos, pumasok si Vic Lewis at ang kanyang grupo sa hotel. Pagpasok pa lang nila sa hotel hall ay nakita nilang marami na ang dumating. Nag-uusap silang 3 o 5. "Narinig mo ba? Si Sir Stewart, na 3 taon nang nakarite sa kama, ay pinagaling ng isang Divine Doctor. Malaking event ito sa River City, syempre alam ko. Nabalitaan ko na maaari nang bumangon sa kama si Sir Stewart at makalakad na." "Talaga? Kahanga-hanga yan. Napakaganda kung makikilala natin itong Divine Doctor." Matapos marinig ang mga pag-uusap ng mga tao, mas gumaan ang pakiramdam ni Vic Lewis. Alam niyang 3 taon nang nakarite si Howard Stewart at hindi mabilang na mga sikat na doktor ang nabigong pagalingin siya. Ngayon, hindi lang si Howard Stewart ang gumaling, ngunit nagawa na rin niyang bumangon sa kama at makalakad, na nagpatunay na ang mga medikal na kasanayan ng Divine Doctor ay hindi pangkaraniwan. Kung mapapagamot siya ng Divine Doctor, ang mga problema sa kanyang katawan ay wala. Sa sandaling ito, sa hindi kalayuan, may hawak na isang baso ng champagne ang 3 binata at nag-uusap. Ang 3 kabataang ito ay tagapagmana ng 3 nangungunang pamilya ng River City, ang mga pamilyang Jordan, Harper, at Stern, Silas Jordan, Jared Harper, at Donald Stern. Mayroong kabuuang 5 first class na pamilya sa River City, partikular ang mga pamilyang Jordan, Harper, Stewart, Stern, at Maddox.
Kuya Jordan, hindi ko akalain na ang pinakamagandang babae sa River City, si Julia Stewart, ay biglang ikakasal sa iba. Sobrang biglaan at nakakagulat. Nakangiting sabi ni Donald Stern, na may mahabang buhok na nakatali sa likod ng ulo, kay Silas Jordan. Mr. Sampson, huwag mong banggitin. Hindi mo ba nakikitang nagagalit si Kuya Jordan? Sinabi ni Jared Harper, na may suot na pares ng gintong rimmed na salamin. Sa sandaling ito, si Silas Jordan, sa isang puting suit, na may stereoscopic na mga tampok ng mukha, at gwapong hitsura, ay may madilim na mukha. Bilang batang master ng No. Isa na pamilya ng River City, siya ay may pinakamataas na tiwala sa kanyang hitsura at background ng pamilya. Matagal na rin niyang hinahabol si Julia pero laging tinatanggihan. Pero hindi niya inaasahan na ikakasal sa iba si Julia ngayon. Sino ito? Sino ang nang-ahas na hawakan ang pag-aari ng young master na ito? Sinabi ni Silas Jordan sa malalim na boses, hindi ka ba nagtanong sa paligid? Sino ang lalaking iyon? Sinabi ni Jared Harper, Brother Jordan, inayos ko ang mga tao na magtanong sa mga araw na ito, ngunit wala silang nakitang anumang balita. Kuya Jordan, malalaman natin mamaya. Anong nagmamadali? Ikinaway ni Donald Stern ang kanyang kamay, ngumiti at sinabing, sinasabi ko, Kuya Jordan, napakaraming kagandahan sa mundong ito, bakit ibiniti ng iyong sarili sa isang puno? Hindi ba mas mabuting tularan ang aking halimbawa at magkaroon ng bagong nobya tuwing gabi? Lumabas ka. Sumirit si Silas Jordan, si Julia Stewart ay maaari lamang maging aking babae. Sinumang maglakas loob na hawakan siya, papatayin ko. Wala ka talagang pag-asa. Nagkibit balikat si Donald Stern at sinabing, maaari ko pang i-scope out ang biktima ngayong gabi. Matandang Stern, isinumpa kitang mamatay sa tiyan ng isang babae balang araw. Tumawa si Jared Harper at napamura. Hahaha, matandang Harper, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Tawa ng tawa si Donald Stern at winagiway ang kamay. Kasabay nito, ang make-up room sa hotel. Ilang nangungunang make-up artist ang gumagawa ng make-up ni Julia Stewart. Nakasuot ng magandang gown, tiningnan ni Julia ang sarili sa salamin, nalilito sa pag-iisip. Malapit na siyang engaged ngayon. Bagamat hindi niya nilabanan si Manuel Bennett, nakaramdam siya ng awa. Kung tutuusin, hindi pa siya nai-inlove mula pagkabata. Pero, ayaw niyang sumalungat sa gusto ng kanyang lolo, kaya kailangan niyang pumayag. Sa oras na ito, nakasuot ng pulang suit, pumasok si Howard Stewart. Lolo, bakit ka nandito? Lumingon si Julia para tingnan si Howard Stewart. Magiliw na ngumiti si Howard Stewart at sinabing, pumunta lang ako para tingnan at makipag-chat sa iyo. Ilang makeup artist ang tumango kay Howard Stewart at saka lumabas ng makeup room. Nasaan si Manuel Bennett? Naghihinalang tanong ni Howard Stewart. Sumagot si Julia, pumunta siya sa banyo. Tumango si Howard Stewart at nagtanong, Julia, naiinis ka ba sa lolo mo? Huminto sandali si Julia, pagkatapos ay umiling, hindi ako nagagalit. Sabi ni Howard Stewart, kahit hindi ka nagdamdam, dapat hindi ka komportable sa iyong puso, di ba? Napakagatlabi si Julia at walang sinabi. Napabuntong hininga si Howard Stewart at sinabing, Julia, hindi ako kailanman nagkamali ng paghusga sa isang tao sa buhay ko. Kaya, kailangan mong maniwala sa akin. Si Manuel Bennett ang iyong pinakamahusay na kalahati. Bagamat si Manuel Bennett ay tila wala na siya ngayon, siya ay aakyat sa langit sa hinaharap at magiging isang dragon sa mga tao. Dahil ba ito sa kanyang kakayahan sa medisina? Tanong ni Julia. Ang mga kasanayang medikal ni Manuel Bennett ay natural na hindi masisisi. Sabi ni Howard Stewart na may mahinang ngiti, na nagpatuloy, ang mas pinahahalagahan ko ay ang karakter ni Manuel Bennett. Bagamat mukhang bata pa siya, mature na siya at walang malasakit sa katanyagan at kayamanan. Wala pa akong nakitang binata na maaaring maging katulad ni Manuel Bennett. Dahan-daang tumango si Julia. Sa katunayan, ito rin ang dahilan kung bakit hindi niya tinanggihan si Manuel Bennett. Kung ordinaryong tao lang, pagkatapos gamutin ang kanyang lolo, tiyak na hihingi sila ng kayamanan sa kanyang pamilya.
Ngunit hindi ginawa ni Manuel Bennett. Bukod dito, nang gustong maging alagad ni Manuel Bennett si Joanne Holman, hindi siya nagpakita ng anumang sorpresa ngunit sinabi niyang pag-iisipan niya ito. Kahit na inimbitahan ni Lauren Tennant si Manuel Bennett na maging pinuno ng Traditional Medicine Department sa Central Hospital, na may taunang sweldo na 5 milyon, direktang tumanggi si Manuel Bennett. Ang susi ay, masasabi niyang hindi nagpapanggap si Manuel Bennett, talagang hindi siya interesado sa mga bagay na ito. Natawa si Howard Stewart at sinabing, sige, hindi ko nasasabihin, ikaw na mismo ang mag-isip. Gayun din, sa hinaharap, hayaan si Manuel Bennett na pumunta sa iyong kumpanya, bigyan siya ng posisyon, at tiyak na tutulungan kanya. Ang isang gintong sukat ay hindi ordinaryong nilalang. Sa sandaling makatagpo ito ng isang bagyo, ito ay magiging isang dragon. Ha 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 ha. Sa isang masiglang tawa, lumabas si Howard Stewart sa makeup room, nakatalikod ang mga kamay. Tumingin si Julia sa makeup mirror at bumulong, Manuel Bennett, karapat-dapat ka ba na ipagkatiwala ko ang buhay ko sa iyo?